Sa isang sulok ng Maynila na tinatawag na Tabing Riles, kung saan ang tunog ng dumadaang tren ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, nakatira ang isang dalagang ang pangalan ay Elena. 22 anyos, payat, may kayumangging balat na lalong pinatingkad ng araw at alikabok, at may mapupungay na matang palaging may halong pag-asa kahit pagod at gutom ang katawan. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, ay gising na si Elena. Wala siyang alarm clock. Ang unang tren ang siyang nagsisilbing hudyat para simulan niya ang araw. Sa maliit na lutuan sa gilid ng barong-barong na yari sa pinantagpitagping yero at lumang tarpaulin, pinapakuluan na niya ang mga paborito niyang itinitindang kakanin, puto, kutsinta at suman. Tiyahin Feli, ilalabas ko na po sa kanto yung mesa natin ha? Tawag niya sa matandang kapitbahay na minsang tumutulong sa kanya. Oo iha, ingat ka ha, mabilis yung mga batang adik dyan, baka hablutin na naman ang barya mo. Sagot ng matanda habang inaayos ang kanyang mga halaman sa paso. Bitbit ang tray ng kakanin, folding table at isang galon ng malamig na tubig. Tumatawid si Elena sa Riles papunta sa tapat ng karinderya kung saan niya palaging inilalatag ang kanyang paninda. Pagdating doon, bago pa man siya makapagbenta, may mga pamilyar na mukha na ang naghihintay sa kanya. Elena, pahingi naman ng kutsinta yung may latik ha? Sabay ngiting sabik ng batang si Junjun, isang 6 na taong gulam na anak ng isang basurero. Oo naman, eto o. Sagot ni Elena habang nilalagyan ng kutsinta ang dahon ng saging. Libre to, basta mag-aral ka ng mabuti ha? Salamat po, pangarap ko rin po kasing maging tulad nyo, matapang at mabait, sabi ng bata bago tumakbo papalayo. Napangiti si Elena. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Pero ang mga ngiting ganito ng mga taong pinapakain niya tuwing umaga ang nagsisilbing gasolina niya sa araw-araw. Kahit na siya mismo'y minsan walang hapunan, inuunan niya pa rin ang ibang nangangailangan. Pagkatapos ng umaga niyang pagbebenta, pumapasok si Elena bilang part-time helper sa isang maliit na karinderya sa kanto. Doon siya naghuhugas ng pinggan, nag-aayos ng mga mesa, at minsan ay tumutulong sa kusina kung kulang sa tao. Elena, pakikuha nga ng suka sa likod. Utos ng may-ari ng karinderya, si Aling Nena. Opo, Nay Nena, sagot niya habang nagmamadaling tumakbo sa loob, kahit basa pa ng sabon ang kanyang mga kamay. Dahil sa sipag at bait ni Elena, minahal siya ng maraming tao sa paligid. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, siya'y nag-iipon hindi para sa sarili, kundi para sa isang matandang albularyo sa probinsya na siyang nagpalaki sa kanya mula pagkasilang. Si Mang Idong, isang dating albularyo na kilala sa kanilang baryo, ngayon ay matanda na at may sakit sa puso. Buwan-buwan ay nagpapadala si Elena ng pera para sa gamot nito, kahit na madalas ay kapos na tapos siya. Iniisip niya, mas mahalaga si Mang Idong. Kung hindi dahil sa kanya, baka itinapon na lang ako kung saan. Isang bagay lang ang iniwan sa kanya ni Mang Idong bilang palatandaan ng kanyang pinagmulan. Isang kwintas. Lumang-luma na ito. May pendant na may hugis parang korona, na tila may simbolo ng isang banyagang pamilya. Ni minsan ay hindi niya ito inalis sa leeg. Para kay Elena, ito lang ang koneksyon niya sa kanyang nakaraan, kahit hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na magulang. Tuwing gabi, pagkatapos ng lahat ng trabaho, bumabalik siya sa kanyang barong-barong. Tinitingnan ang langit, binibilang ang bituin, at saka marahang humahawak sa kwintas habang bulong niya. Salamat po sa araw na ito. Sana bukas, mabuti pa rin ang kalagayan ni Mang Idong. At sana, makahanap ako ng mas matinong trabaho. Sa kabila ng payak at mahirap niyang buhay, hindi nawawala sa puso ni Elena ang pananalig. Hindi siya naging mapangarapin sa bagay na material. Para sa kanya, sapat nang maging ligtas ang mga mahal niya sa buhay. Ngunit sa isang mundo na tila walang katarungan, saan ba talaga dinadala ng tadhana ang isang katulad ni Elena? Hindi niya alam habang pinapanood niya ang pagdaan ng tren sa harap ng kanyang barong-barong na sa pagtakbo ng mga gulong sa Riles na iyon ay kasabay na rin ang papalapit na pagbabago sa kanyang buhay.
isang pagbabagong magpapayanig sa kanyang pagkatao. At sa kabilang dulo ng Maynila, sa isang mansyong may marbled floors, chandeliers at mga bentanang mas mataas pa sa puno ng niyog, may isang binatang mayaman na hindi rin alam na ang kanyang tadhana ay dahan-dahang inilalapit sa dalagang naghihintay sa gilid ng riles. Si Elena ang babaeng hindi niya pakilala pero magbabago ng lahat. Sa kabilang panig ng lungsod kung saan hindi abot ng usok at alikabok mula sa riles, naroon ang isang mansyon na para bang ginupit mula sa pahina ng isang magazine. Makinis ang driveway na laging nililinis ng 3 hardinero at palaging may nakaabang na luxury cars na bihirang gamitin. Sa loob ng bahay na iyon lumaki si Marco Villaruel, ang nag-iisang anak ni na Don Gregorio at Doña Leticia Villaruel. Mula pagkabata, ginabayan si Marco ng kanyang mga magulang na puro negosyo at reputasyon ang umiikot sa buhay. Hindi siya pinalad na maranasan ang simpleng kaligayahan ng pagtakbo sa ulan o pag-apak sa putikan. Sa halip, schedule ang buhay niya. May sariling tutor sa umaga, piano lesson sa hapon, at dinner kasama ang mga bisitang politiko o negosyante ng kanyang ama sa gabi. Marco, huwag mong kalimutan ang dinner mamaya. Darating ang mga Del Rosario. Paalala ni Doña Leticia habang ipinapasa ang tablet na may schedule niya. Ma, pwede bang sa susunod na lang? May outreach pa ako sa Payatas. Magbabasa kami ng libro sa mga bata doon. Sagot ni Marco mahina. Ang boses na tila pagod nang ipaliwanag ang sarili. Napailing si Doña Leticia. Anak, hindi ka ba napapagod sa ganyan? Hindi mo ba naiisip na sayang ang oras mo dyan sa mga yon? Ngunit si Marco, sa kabila ng marangyang buhay, ay palaging may kulang. Para bang hindi sapat ang mga mamahaling bagay o pagkain sa mamahaling restaurant. Alam niyang hindi siya masaya sa ginugusto ng kanyang pamilya para sa kanya. Lingid sa kaalaman ng mga magulang, madalas magtungo si Marco sa mga pampublikong paaralan upang magturo ng basic literacy sa mga batang kalye. Dito siya nakahanap ng tunay na kasiyahan. Ang makita ang ngiti ng mga batang nakatanggap ng libreng libro, lapis at papel. Isang hapon, habang tumutulong siya magturo sa isang lumang silid-aralan, nilapitan siya ng batang si Alan, 8 taong gulang na payat at may mantsa pa ng lugaw sa pisngi. Kuya Marco, ikaw po ba talaga yung anak ng may-ari ng malaking pabrika na may swimming pool sa bahay? Napangiti si Marco. Sino ba nagsabi sa iyo niyan, Alan? Wala akong swimming pool. Ikaw lang ang meron niyan sa imagination mo. Nagkatawa na ng mga bata. Pero ramdam ni Marco ang kaibahan ng buhay na gusto niya at ng buhay na ginusto para sa kanya. Lalo niyang napatunayan iyon tuwing kasama niya ang mga batang walang-wala. Ngunit mas totoo ang mga ngiti at mas makabuluhan ang kanilang mga yakap. Hindi maiiwasan na bawat gabi, sa pagitan ng pagod at antok, ay magtatalo sila ng kanyang ama tungkol sa kanyang kinabukasan. Isang gabi, habang kumakain sila ng steak na halos hindi niya maubos, binali ni Don Gregorio ang katahimikan. Marco, anak, kailan ka ba titigil dyan sa pagtuturo-turo mo? Sayang ang talino mo kung hindi mo gagamitin sa kumpanya natin. Kailangan ka na ng Villaruel Industries. Tahimik si Marco sandali bago sumagot. Pa, hindi ba't mas kailangan ako ng mga batang walang nagtuturo? Hindi po lahat may pribilehyong tulad natin. Tumawa ang ama, mabigat at malamig. Anak, hindi ka makakakain ng prinsipyo. Dito ka nabubuhay sa yaman natin. Huwag mo sanang sayangin. Sa bawat pagdaan ng araw, lalo lang nadadagdagan ang pagkadismaya ni Marco sa sistema ng kanilang pamilya. Nakikita niyang hindi lang yaman at titulo ang nagbibigay ng halaga sa tao. Kaya minsan, sinasadya niyang maglakad sa kalye ng hindi kilala, nakasombrero, nakasapatos na canvas, at simple lang ang kasuotan. Mas gusto niyang maging ordinaryo at makahalubilo ang masa. May mga araw na sumasama siya sa mga volunteers sa feeding program, sumasakay ng jeep, at hindi umuuwi hanggat hindi nauubos ang pagkain para sa mga bata. Dito niya nahanap ang mga kaibigan na hindi lang siya tinuturing na anak ng mayaman, kundi tunay na kasangga. Isa sa mga kaibigan niya sa volunteer group ay si Arvin, na madalas siyang biruin.
Uy Marco, sigurado ka bang hindi ka lang nagtatago sa mga magulang mo? Baka hinahanap ka na ng driver mo dyan. Napangiti si Marco. Sana nga Arvin, pero dito kasi parang normal lang ako. Hindi ako yung Villaruel, hindi ako tagapagmana, ako lang si Marco. May mga pagkakataon na nararamdaman ni Marco na malayo siya sa mundo ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya ito ininda. Alam niya sa sarili niyang mas may halaga ang makapagbahagi ng kaalaman at tulong sa kapwa. Kapag bumabalik siya sa mansyon, bumabalik din ang bigat ng inaasahan ng pamilya. Palaging may nakahandang plano para sa kanyang kinabukasan, business meetings, galas, networking events. Madalas, nakikipagkompromiso na lang siya para hindi na lumaki ang diskusyon, ngunit palihim pa rin siyang lumalabas upang sundan ang puso niya. Tuwing gabi, bago matulog, napapatingin siya sa malaking kwadro ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader ng hallway. Para siyang estranghero sa gitna ng lahat, hindi niya makita ang sarili sa larawan ng yaman at karangyaan. Sa sarili lang niyang kwarto, may maliit na sulok siyang puno ng mga larawan ng mga batang tinuruan niya, mga liham na may pasasalamat at mga simpleng alaala ng tunay na kaligayahan. Walang nakakaalam na si Marco, ang nag-iisang tagapagmana ng Villaruel, ay mas pinili ang buhay na simple at puno ng serbisyo. Alam niyang ito ang magpapaligaya sa kanya, kahit pa walang makaintindi. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya at binabalikan ang araw, mahina niyang bulong sa sarili. Kailan kaya ako tuluyang magiging malaya sa sariling landas na gusto ko? Hindi niya alam na ang sagot sa tanong na iyon ay unti-unti nang dumarating. Sa mga susunod na araw, isang pagbabagong hindi niya inakalang magpapaikot sa buong mundo niya. Ang pagkakakilala niya kay Elena, ang dalagang walang-wala, ngunit may puso at lakas na higit pa sa lahat ng kayamanan na kilala niya. Isang umagang maganda ang sikat ng araw, ngunit puno ng alikabok at usok mula sa mga nagdaraang sasakyan. May feeding program na idinaos sa gilid ng estero, malapit sa mismong Riles kung saan madalas magtinda si Elena. Punong-puno ng bata ang paligid, may ilan pang nakatungo sa mga lamesang nilatagan ng lugaw. May ilan namang takbuhan ng takbuhan habang hinahabol ng mga nanay nila. Nandoon si Elena, nakapila ng kakanin at nagsasalok ng lugaw para sa mga batang walang-wala. Habang abala siya, napansin niya ang isang grupo ng mga bagong volunteer at may isa sa kanilang tumawag ng pansin hindi lang dahil sa taas at tikas nito, kundi sa kabila ng simple nitong suot, halata ang kabaitang mula sa loob. Si Marco, bitbit ang isang kahon ng libro, ay mabilis na nilapitan ng mga batang lalaki na sabik makakuha ng pambasa. Kuya Marco, magbabasa ka po ba ulit ng kwento? Tanong ng batang si Junjun, nangingislap ang mga mata. Oo naman, Junjun, pero bago ang kwento, gusto ko munang matikman yung tininda ni Ate Elena. Sabi ng mga bata dito, ikaw daw ang may pinakamasarap na kutsinta. Sagot ni Marco sabay ngiti at kindat kay Elena. Napatingin si Elena at bahagyang napangiti. Sige, Kuya Marco, pero ikaw ang unang magbabayad ha? Biro niya, sabay abot ng kutsinta at suman sa kanya. Nagtawanan ang mga bata at sabay-sabay silang nag-agawan ng upuan malapit kay Marco. Habang kumakain, nag-umpisa na siyang magbasa ng mga simpleng kwento tungkol sa kabayanihan at pangarap sa gitna ng kahirapan. Ipinakita ni Marco kung paano gumamit ng libro at lapis at hinikayat ang mga bata na magsulat ng kanilang pangalan kahit gaano pa kahirap. Napansin ni Elena kung gaano kalapit ang loob ni Marco sa mga bata. Hindi ito nag-aatubiling dumapa sa maruming sahig, yumuko at sumabay sa laro ng mga musmos. Napansin din niya na walang yabang sa kilos ni Marco, bagkus, kababaang loob at pagmamalasakit. Dahil sa paulit-ulit nilang pagkikita sa tuwing may volunteer program, unti-unting napalapit si Elena kay Marco. Natutunan niyang may mga tao palang may kaya na hindi sarado ang puso sa mga simpleng pangangailangan ng masa. Tuwing matatapos ang feeding program, hindi na siya nahihiyang makipagbiruan o magtanong sa binata. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga natirang kaldero, nilapitan siya ni Marco. Ate Elena,
gusto mo bang subukan sumama sa amin sa outreach sa Baseco sa susunod na linggo? Kailangan kasi namin ng marunong magpakain ng ganito karaming tao. Saglit siyang natigilan. Natatakot na baka hindi siya bagay sa grupo ng mga sosyal at mayayamang volunteer. Nako Marco, baka mapahiya lang ako. Sanay lang naman ako dito, sa karinderya at sa tabi ng riles. Ngumiti si Marco. Mas kailangan namin dito ang taong may tunay na malasakit. Hindi lang yaman o porma ang basehan. Alam mo, mas marami pa akong natutunan dito kaysa sa mga seminar sa hotel. Bumalik sa isip ni Elena ang kwento ng matandang albularyo na nagpalaki sa kanya, na palaging nagbibilin. Anak, pag may pagkakataon kang tumulong, huwag kang magdalawang isip. Ang puso ng tao hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng kabutihan. Napangiti si Elena at pumayag sumama sa outreach. Dahil dito lalong lumalim ang pagkakaibigan nila ni Marco. Unti-unti nagiging mas madalas ang palitan nila ng kwento tungkol sa buhay, pangarap at mga pagsubok. Habang naghuhugas sila ng pinggan sa volunteer center, biglang tinanong ni Marco, "Elena, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong gusto mong marating?" Saglit siyang napaisip. Simple lang naman Marco, gusto ko lang mapagamot si Mang Idong, tapos makapag-ipon para sa maliit na pwesto ng kakanin. Masaya na ako doon. Napatingin si Marco sa kanya, tila nagugulat sa kababawan ng pangarap ng dalaga. Hindi mo ba naisip na pwede kang maging teacher o manager ng sarili mong negosyo balang araw? Umiling si Elena. Hindi para sa akin ang ganyang malalaki, Marco. Saka, hindi naman ako nakatapos. Hanggang high school lang. Ang mahalaga, hindi ako umaasa sa iba. Napahanga si Marco sa prinsipyo ng dalaga. Dahil dito, lalo siyang naengganyo kilalanin pa si Elena. Wala siyang balak sa simula na mahulog ang loob dito. Pero habang palapit ng palapit ang mga araw na magkasama sila, napansin niyang hindi na lamang awa o paghanga ang nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng lumalalim na pagkakaibigan, may agam-agam si Marco. Alam niyang malaki ang agwat ng kanilang mundo. May parte sa kanyang isip na nagtatanong kung dapat pa niyang sundan ang nararamdaman niya o hanggang kaibigan lang talaga sila ni Elena. Hindi rin alam ni Elena na si Marco, ang simpleng kuya na laging volunteer sa mga feeding program, ay anak pala ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Maynila. Sa mata ni Elena, isa lang siyang taong may malasakit, walang kaalaman o pakialam sa estado sa buhay. Minsan sa pagtatapos ng outreach, habang naglalakad silang dalawa pa uwi, biglang bumuhos ang ulan. Wala silang dalang payong. Nagkatawanan silang tumakbo sa ilalim ng waiting shed, parehong basang-basa. Grabe, Marco, first time ko ata maligo ng ulan na hindi nagtatrabaho sa kalsada. Sabi ni Elena habang hawak ang sako ng natirang kakanin. Tawanan si Marco. Gusto mo? Uhulitin natin to sa susunod? Pero dapat may dalang kakanin ha? Walang tatalo sa puto mo. Bahala ka. Hindi ako magdadala ng puto kung di mo ako tutulungan maghugas ng kaldero. Sagot ni Elena, pabiro, sabay abot ng sako kay Marco. Sa mga ganitong sandali, kahit mabilis at magulo ang paligid, nakahanap ng payapang espasyo ang dalawa. Walang yaman, walang titulo, walang takot, kundi pagkakaibigan at isang simula ng mas malalim pang koneksyon. Sa araw na iyon, hindi pa nila alam kung saan hahantong ang lahat. Ngunit nag-ugat na sa kanilang mga puso ang binhi ng pag-asa. Isang gabi, habang abala si Elena sa pag-aayos ng kanyang mga paninda para sa kinabukasan, naramdaman niya ang kakaibang amoy ng sunog sa paligid ng barong-barong. Hindi ito ordinaryong amoy ng nilulutong pagkain o basura na madalas niyang naririnig tuwing gabi. May sumisigaw sa labas. Tinatawan ang lahat ng residente. Elena, bilisan mo, may sunog sa kabulang dulo ng riles. Sigaw ng kapitbahay niyang si Aling Lita. Halos habol ang hininga sa takot. Agad na tumakbo si Elena palabas. Sinilip ang direksyon ng usok. Sa isang iglap, nakita niyang mabilis na lumalaganap ang apoy. Nagsimula raw ito sa isang lumang poste ng kuryente na sumabog at tumalsik ang mga nagbabagang wire sa mga bubong ng barong-barong.
Nagkagulo ang mga tao, karamihang nagmamadaling maglabas ng mahahalagang gamit. Si Elena, wala nang inisip kundi ang kanyang kwintas, ang maliit na bag na may pera para kay Manidong at ang ilang litrato nilang magkasama. Hindi na niya nagawang maisalba ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang mga bata kasama si Junjun na umiiyak at nakatayo sa gilid ng kalsada. Agad na itong nilapitan, niyakap at sinigurong ligtas ang bata. "Huwag kang matakot, Junjun. Dito ka lang sa tabi ko. Ligtas ka." Mahina niyang bulong. Kahit nanginginig na rin siya sa takot, sa kabila ng pag-aalalang, baka hindi na niya muling makita ang munting tahanan, nanatili siyang kalmado para sa mga batang umaasa sa kanya. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang naapula ang apoy, at sa kabila ng kadiliman, wala nang natira kundi abo at bakal na baluktot. Para kay Elena, para bang natapos ang isang kabanata ng kanyang buhay. Kinabukasan, muling sumiko ang araw na para bang walang nagbago. Ngunit para kay Elena, ibang-iba na ang mundo niya. Wala siyang tirahan, wala nang panindang maibebenta, at wala na rin siyang mga gamit. Hindi na siya makakabalik sa barong-barong. Kaya napilitan siyang pansamantalang tumira sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Pinaunlakan siya ni Aling Nena. "Dito ka na muna, Elena. Mahirap tumira sa kalye na yon. Lalo na babae ka pa. Siksik tayo, pero ayos lang yan. Maraming salamat po, Nay Nena. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula ulit." Sagot ni Elena, naninilib ang luha pero pilit na nagpapakatatag. Kahit pinipilit niyang ngumiti, kitang-kita ng mga tao sa paligid ang bigat na dinadala ni Elena. Wala na siyang ekstrang pera, kaya napilitan siyang ibenta ang kanyang luma at halos sira-sirang cellphone. Sapat lang ang nakuha niyang halaga para makabili ng ilang gamot para kay Mang Idong. Tumawag siya sa baryo at sinigurong nakarating ang pera. Sa telepono, mahina ang boses ng matanda. "Elena, anak, huwag mong intindihin dito. Mas mahalaga ang kalagayan mo." "Hindi po, Mang Idong. Kayo lang po ang natitira kong pamilya. Kakayanin ko to. Pangako po." Sagot ni Elena, ilit nilalabanan ang pag-iyak. Sa mga sumunod na araw, pilit siyang bumalik sa dating routine, ngunit iba na ang takbo ng lahat. Halos walang natitira sa kinikita niya, at madalas ay wala siyang hapunan. Pinipilit niyang magpatuloy sa pagtatrabaho, pero bawat gabi ay nilalamon siya ng lungkot at pangamba. Dumating ang isang volunteer outreach at nagulat si Marco nang makita si Elena sa karinderya, payat at namumutla. "Elena, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka na kumakain?" Piliting ngumiti ni Elena. "Okay lang ako, Marco. Nasunugan lang kami ng bahay. Pero may tutuluyan naman ako dito kina Nay Nena. At least buhay pa rin kami." Nakaramdam ng awa si Marco, ngunit hindi niya ipinakita. Lihim siyang nagdesisyon na tutulungan si Elena, pero ayaw niyang ipahiya ito. Sa tulong ng ibang volunteer, nagpadala siya ng groceries, toiletries at kaunting pera. Ginamit niya ang pangalan ng grupo para hindi mahalata ni Elena kung sino ang nagpadala. Nakatanggap si Elena ng mga ito at nagpasalamat sa mga volunteer. "Salamat po sa lahat na. Hindi ko po alam kung paano ako magsisimula ulit, pero mahalaga pong may tumutulong sa amin." Dahil dito, mas lalo pang lumalim ang pagtingin ni Marco kay Elena. Tuwing nakikita niyang nagsisikap at patuloy na lumalaban ang dalaga sa kabila ng napakaraming problema, lalo siyang humahanga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa tuwing napapansin niyang nahihirapan si Elena, parang gusto niyan palaging nandoon para sumalo sa lahat ng sakit. Lumipas ang mga linggo, naghanap ng iba't ibang racket si Elena. Minsan natitinda siya ng yelo sa kanto, minsan ay naglilinis ng bahay ng mayayaman sa subdivision. Sa kabila ng pagod at sakit ng katawan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng pagkain sa batang tulubi kahit sarili niya ay kapos. Isang gabi, habang nag-uusap sina Elena at Marco matapos ang isang volunteer event, hindi na napigilan ni Marco ang sarili. "Elena, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo, pero hindi mo kailangan daanin mag-isa." Nagkibit balikat lang si Elena. "Sanay na ako, Marco.
Hindi ako magtatagumpay kung aasa lang ako sa iba. Lahat ng ito, pagsubok lang. Kahit mawalan ako ng bahay, wag lang ng pag-asa. Napangiti si Marco. Inahangaan ang tapang ng dalaga. Alam niyang hindi ito madaling tibagin ng kahit anong unos. Ngunit sa puso niya, nararamdaman niyang unti-unti siyang nahuhulog kay Elena. Hindi dahil sa awa, kundi sa tapang, kabutihan at walang pag-iinbot nitong pagmamahal. Habang pinapanood ni Elena ang mabilis na pagbabagong nagaganap sa paligid, hindi niya alam na may higit pang malalaking pagsubok at pagkakaibang darating pa. Ngunit sigurado siyang hanggat may mga taong handang sumalo, gaya ni Marco, hindi siya kailanman mapuputulan ng pag-asa. Nagpatuloy ang takbo ng araw, ngunit kasabay ng dumaraming pagsubok kay Elena ay lalong dumadalas ang tulong at presensya ni Marco sa kanyang tabi. Lihim siyang umaasa na makakabangon muli at hindi niya inisip na sa gitna ng lahat ng hirap, may tao palang tunay na nagmamalasakit kahit pa ito'y galing sa mundo ng mga taong dati ay iniiwasan niya. Isang araw ng Sabado, may volunteer activity sa isang pampublikong paaralan sa gilid ng lungsod. Magkasama sina Marco at Elena, bitbit ang mga libro at supplies na ipapamahagi sa mga bata. Habang nag-aayos sila ng mga lamesa, napansin ni Elena ang isang itim na SUV na pumarada sa harap ng eskwelahan. Hindi niya ito pinansin sa una. Sanay na siyang nakakakita ng mamahaling sasakyan kapag may donor o bisita ang paaralan. Ngunit ang nagpalapit ng pansin niya ay ang driver na tila pamilyar. Madalas niyang makita tuwing may volunteer event si Marco. Hindi naglaon, lumapit si Marco sa sasakyan para kumuha ng ilang kahon ng school supplies. Bumungad mula sa loob ang isang lalaki, nakaputi. May suot na ID na may pangalan, Villaruel Group of Companies. Napakurap si Elena, tila hindi siya makapaniwala. Villaruel? Hindi ba iyon yung kumpanya na sikat at pinabanggit lagi sa balita? Pulong niya sa sarili. Ilang minuto pa, nagkatinginan sila ni Marco. Nahuli niya ang takot at pag-aalala sa mga mata nito, tila may itinatago. Hindi na nakatiis si Elena at nilapitan siya sa tabi ng silid-aralan. Marco, ikaw ba? Ikaw ba'y taga Villaruel? Maingat ang tanong, ngunit dama ang kaba. Hindi agad sumagot si Marco, ngunit hindi niya itinanggi. Sa halip, malungkot siyang ngumiti at dahan-dahang inamin ang katotohanan. Elena, oo, ako ang anak ni na Don Gregorio at Doña Leticia Villaruel. Hindi ko sinabi agad kasi gusto ko sanang makilala mo ako, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang Marco lang, yung kaibigan mo, kakampi mo sa hirap at katuwang mo sa pagtulong sa iba. Hindi nakaiik si Elena. Pahiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng tadhana. Ang tao palang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at aliw ay galing sa mundo na noon pa man ay may pader na nakaharang sa pagitan nila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Naramdaman iyon ni Marco at mabilis na nagpaliwanag. Elena, hindi ako nagkunwari para lokohin ka. Alam kong mahirap intindihin, pero ayokong maiba ang tingin mo sa akin dahil lang sa yaman ko. Lahat ng ginagawa ko dito, totoo. Lahat ng pagkakaibigan natin, totoo. At higit sa lahat, totoo ang paghanga ko sa'yo. Tahimik na tumango si Elena. Pilit nilulunok ang sakit at takot sa dibdib. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung paano ko to haharapin. Buong buhay ko, lahat ng may kaya lumalayo sa amin. Ngayon, ikaw pala yun. Lumayo siya ng bahagya. Pilit na naglalakad papalayo upang ayusin ang sarili. Nagpigil si Marco na sundan agad si Elena. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Hindi niya na rin natiis at nilapitan ito sa isang gilid ng paaralan. Elena, kung gusto mo lumayo sa akin, tatanggapin ko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na hindi lahat ng mayaman ay masama. Na may mga tao ring handang tumawid sa kabilang mundo para lang makatulong at magmahal. Napaiyak si Elena, ngunit agad din niyang pinunasan ang kanyang luha. Hindi ko alam, Marco. Hindi ko alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan. Pero aaminin ko,
Mas magaan ang loob ko kapag nandyan ka. Baka kailangan ko lang ng oras. Nagpasya siyang magpakatatag. Pinili niyang manatili sa volunteer event. Kahit magulo pa ang damdamin. Habang hinahatid ni Marco ang ilang bata pa uwi, palihim siyang tumitingin sa dalaga. Nagdarasal na sana'y maunawaan siya nito. Dumating ang gabi at tahimik na nagpaalam si Elena kay Marco. Salamat sa lahat ng tulong mo, Marco. Sa ngayon, siguro kailangan ko lang muna mag-isip. Pero hindi ko kakalimutan na ikaw yung unang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kinabukasan, sa volunteer center, dumating si Marco na may dalang ilang gamit para kay Elena. Hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang kaibigan. Dahan-dahan siyang nagpatuloy sa pakikitungo sa dalaga. Hindi siya tinigilan ng kabaitan at malasakit. Habang tumatagal, unti-unti na ring bumabalik ang tiwala ni Elena kay Marco. Pinatunayan ng binata na hindi siya nagbago kahit natuklasan na ang kanyang pagkatao. Wala siyang ipinakitang yabang. Sa halip ay mas lalo pa niyang pinadama kay Elena na handa siyang makinig, magbigay ng lakas at sumuporta. Isang gabi, naglalakad sila sa tabing ilog matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw ng pagtuturo. Tahimik sila pareho, pinakikiramdaman ang isa't isa. Maya-maya, tumigil si Marco at humarap kay Elena. Alam mo, kahit ilang ulit mo akong layuan, babalik at babalik pa rin ako. Hindi ko na yata kayang mawala ka sa buhay ko, Elena. Pwede bang kahit kaibigan mo lang muna ako? Huwag mo sana akong tuluyang isara sa buhay mo? Tumango si Elena, mahina ang boses, ngunit may ngiti sa labi. Sige, Marco, kaibigan muna. Pero huwag mong asahan na magiging madalito para sa akin. Ang dami kong takot at alinlangan, pero siguro deserve mo rin ng chance. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng mga posting nagbabantay sa kalsada, unti-unting bumalik ang pag-asa ni Elena. Hindi niya alam kung saan hahantong ang pagkakaibigan nila ni Marco, ngunit para sa unang pagkakataon, pinili niyang magtiwala muli. Habang hawak ang kanyang kwintas na tanging alaala ng nakaraan, nagpasya siyang magbukas ng panibagong pahina. Isa na kung saan ay hindi na niya kailangang mag-isa. Lumipas ang mga linggo at tila unti-unting lumalalim ang ugnayan ni Marco at Elena. Sa kabila ng mga nasaktang damdamin, nagbalik ang tiwala ni Elena sa binata dahil sa walang sawang pag-alalay nito sa kanya sa mga panahong tila sinasagasaan siya ng tadhana. Naging mas madalas ang kanilang pagkikita, hindi na lang tuwing may feeding program, kundi maging sa mga ordinaryong araw. Pinili ni Marco na mamuhay ng simple kapag kasama si Elena. Naging natural sa kanilang dalawa ang magkwentuhan tungkol sa pangarap at takot kahit magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan. Isang tanghali, pagkatapos ng outreach sa may palengke, naglakad si Marco at Elena sa gilid ng estero. Pinagmasdan ni Marco kung paano magbenta ng kakanin si Elena. Tignan mo, Marco, turo ni Elena habang binibilang ang barya ng isang batang customer. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makabuo ng maliit na negosyo. Basta tiyaga. Yan ang puhunan dito sa kalsada. Napangiti si Marco at pinanood kung paano mangulit si Elena sa mga mamimili. Maya-maya, siya mismo ang sumubok magbenta. Pabili po ng suman, mainit-init pa, sigaw niya ginaya ang boses ng dalaga. Nagtawanan ang mga bata sa paligid. Hindi ganyan, sabay tawa ni Elena. Dapat marunong kang makipagkulitan sa mga bata dito. O sige nga, ikaw sumubok magbenta ng puto. Nagpatuloy ang kulitan nila at kahit pawisan at pagod, ramdam ni Marco ang kakaibang saya na wala sa marangyang mundo niya. Sa mga simpleng sandali, natutunan niyang mahalin ang mga bagay na dati hindi niya binibigyang pansin. Mas lalo siyang humanga sa lakas at tiyaga ni Elena. Pagkatapos ng maghapong pagtitinda, nagtungo sila sa malapit na parking semento. Umupo sa silyang malamig na sa dami ng gabing inupuan ng mga pagod na katawan. Habang nagbibilang ng nalikom na barya, biglang naging seryoso ang tono ni Marco. Alam mo, Elena, dati pakiramdam ko hindi ako sapat. Hindi ako tunay na bahagi ng kahit anong mundo. Pero ngayon, parang dito ko lang naramdaman na totoo pala akong tao. Ang daming natutunan ko sa'yo.
Napatingin si Elena kay Marco. Hindi lahat ng tao kayang humingi ng tulong sa kapwa, Marco. At hindi lahat ng may kayang bumaba sa lupa para makihalubilo sa amin. Iba ka. Nagtagal sila sa parkeng iyon. Nagkwentuhan hanggang sumapit ang gabi. Naging takbuhan nila ang isa't isa sa gitna ng mga problemang dinadala ng bawat isa. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam si Marco. Kung sakaling bigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko sana ligawan ka, Elena. Hindi ko alam kung kailan at paano, pero gusto kong subukan. Hindi dahil gusto kong iangat ka mula sa hirap, kundi dahil gusto kong sabayan ka sa buhay. Saan ka man dalhin ang landas mo. Natahimik si Elena, nilaro ang kwintas sa leeg, sabay sumagot ng mahina. Hindi madali, Marco. Hindi ako sanay sa mga taong tulad mo. Pero may kakaiba ka. Hindi ko rin kayang itanggi sa sarili ko na natututo akong magtiwala ulit. Simula noon, hindi na nawala si Marco sa tabi ni Elena. Tinuruan niya si Marco kung paano magtimpla ng kape gamit ang lumang kalan na deuling, paano magluto ng nilagang saging, at kung paano makipagsiksikan sa jeep at makitungo sa mga tambay sa kanto. Sa bawat simpleng gawain, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ang mga kwento ng pagkabata, ang mga pangarap, at ang mga lihim na takot na hindi sinasabi sa iba. Minsan, nag-volunteer si Marco na tumulong maghugas ng kaldero sa karinderya ni Aling Nena. Habang naghuhugas sila, nagbiro si Elena, "O Marco, sigurado ka bang hindi ka mapapagalitan ng nanay mo kung makitang ganito ka dito?" Napatawa si Marco. "Ewan ko nga ba, pero mas masaya ako dito kaysa sa mga party at ball na pilit akong dinadala ng magulang ko." Isang hapon, habang papalubog ang araw, naabutan sila ng biglaang ulan. Walang nagawang sumilong ang dalawa sa ilalim ng trapal ng karinderya. Basang-basa ang kanilang mga damit. Ngunit sa gitna ng pagbaha ng tubig sa kalsada at halakhak ng mga bata, parang naging dahan-dahan ang mundo para sa kanila. Tahimik silang nagtitigan, kapwa dama ang init ng presensya ng bawat isa sa kabila ng lamig ng ulan. Unti-unting nilapit ni Marco ang kanyang kamay sa kamay ni Elena. Hindi ito tumutol. Sa halip, hinawakan niya ang palad ni Marco. Marahang niya pos ang init at lakas nito. "Hindi ko alam kung tama to, Marco, pero ang sarap pala ng pakiramdam na may karamay." Bulong ni Elena. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Doon nagsimula ang kanilang unang halik. Walang engrandeng tagpo, walang magarbong background. Ulan, trapal at malamig na hangin lang ang saksi. Pero iyon ang halik na parang nagpalaya sa lahat ng takot at alinlangan nila. Sandali silang natahimik at sabay na paawa sa sariling kapusukan. "Baliw ka, Marco, mapapagalitan ka ni Aling Nena," natatawang sabi ni Elena. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mahulog lalo sa akin?" Biro ni Marco, sabay kunot ng noo. Napailing si Elena. "Matagal na akong nahulog, hindi ko lang inamin sa sarili ko." Simula noon, nag-iba ang takbo ng bawat araw. Hindi na lang sila magkatuwang sa pagtulong at pagbangon, kundi dalawang pusong unti-unting natutong magmahal sa gitna ng hirap. Kahit alam nilang mahaba at mapanganib ang daang tatahakin nila, pinili nilang yakapin ang bawat sandali. Sa gitna ng ulan at hirap, naging buo ang pangakong hindi iiwanan, anumang unos ang dumating, sabay nilang haharapin. Habang lalong lumalalim ang relasyon nina Marco at Elena, unti-unti namang nadarama ng binata ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pangalan at pamilya. Hindi nalingid sa ilan sa kanilang volunteer group na siya'y anak ng kilalang negosyante, ngunit sa kanilang mundo, walang pader na nagbubukod sa mayaman at mahirap. Sa labas ng kanilang maliit na komunidad, ibang-iba ang takbo ng buhay, lalo na sa loob ng mansyon ng mga Villaruel. Isang hapon, habang pauwi si Marco mula sa volunteer event, nadatnan niyang nag-aabang ang kanyang ina, si Doña Leticia, sa mismong pinto ng mansyon.
Nakatayo ito ng tuwid, suot ang perlas na kwintas na madalas lang ilabas tuwing may importanteng bisita. Mabigat ang titig nito at walang pagsidlan ng lamig ang boses ng magsalita. Marco, may kailangan tayong pag-usapan. Ani Doña Leticia, malamig at puno ng pahiwatig. Naglakad sila patungo sa silid-aklatan, malayo sa mga kasambahay. Naupo si Marco sa harap ng kanyang ina, habang si Don Gregorio ay sumilip sa pinto, pinakikiramdaman ang bawat salita. Anak, simula ng ina, may narinig akong chismis mula sa mga kaibigan ko sa Rotary Club. Sabi nila, may isang dalagang kinahuhumalingan ka raw sa estero. Totoo ba ito, Marco? Hindi umimik agad si Marco. Ramdam niya ang bigat ng tanong, ngunit hindi na niya kayang magsinungaling. Opo ma, kaibigan ko si Elena. Matagal na po kaming magkasama sa mga outreach. Napasinghap si Doña Leticia. Kaibigan lang ba? Marco, anak ng Villaruel ka. Hindi mo ba naiisip kung anong sinasabi ng mga tao? Baka nadadala ka lang ng awa? Alam mo, may plano kami ng ama mo para sa'yo. May ipinakikilala na nga kaming mas bagay sa'yo. Tumango si Don Gregorio mula sa malayo. Anak, kailangan mong maintindihan. Hindi para sa'yo ang babaeng yan. Anak siya ng mahirap. Walang maiaambag sa pamilya natin. Hindi mo ba naaalala si Veronica? Anak ng business partner ko, siya dapat ang pakasalan mo. May pinag-aralan, may dangal, may pangalan. Nag-init ang tenga ni Marco, ngunit pinigil niyang sumagot ng pabalang. Sa halip, pinili niyang magpakatatag. Pa, ma, alam ko pong iniisip niyo lang ang ikabubuti ko. Pero si Elena, hindi lang siya basta kaibigan. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging tao. Hindi lang pangalan at yaman ang sukatan ng halaga. Muling nag-angat ng kilay si Doña Leticia. Marco, huwag kang magpakatanga. Hindi mo alam kung sino ang mga taong yan. Pwedeng ginagamit ka lang ng babae. Nanahimik si Marco. Sa kanyang puso, alam niyang totoo at malinis ang nararamdaman niya para kay Elena. Ngunit ang lakas ng tinig ng mga magulang ay parang unos na kayang mababagsak sa kahit sinong anak, lalo na kung galing ito sa mismong pamilya. Kinabukasan, ipinatawag si Marco sa tanggapan ng kanyang ama. Doon, nilatag ni Don Gregorio ang kasunduan. Marco, isang beses lang akong mag-uutos. Layuan mo ang babaeng yan o kalimutan mo na ang Villaruel Industries. May ipapakasal na kami sa'yo, si Veronica. Alam mo yan. Naglakad si Marco palabas ng opisina. Mabigat ang dibdib, pila na balot ng ulap ang buong bahay. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Alam niyang hindi niya kayang talikuran ang damdamin niya para kay Elena. Ngunit alam din niyang hindi basta-basta ang sakripisyo kung tututol siya. Isang gabi, habang naglalakad sa hardin ng mansyon, napagpasyahan niyang kailangan niyang lumayo, hindi lang para umiwas sa tensyon, kundi upang bigyan ng panahon ang sarili niyang magdesisyon. Umalis siya sa mansyon, dala ang kaunting damit, lumipat sa isang maliit na apartment malapit sa volunteer center. Doon siya natutong mamuhay ng simple, magluto, maglaba, mamalengke. Tahimik ang buhay, ngunit ramdam niyang mas malapit siya sa sarili at kay Elena. Hindi nagtagal, nalaman ni Elena ang lahat mula sa mga kaibigan nila sa volunteer group. Nagtungo siya sa apartment ni Marco. Bit-bit ang nilutong sopas at tinapay. Pagbukas ng pinto, nagulat si Marco. Elena, paano mo nalaman? Gulat na tanong niya. Numiti si Elena. May lungkot at tuwa sa mga mata. May mga kaibigan ka rin dito, Marco. Hindi mo kami kayang takasan. Hindi mo rin ako kayang itago. Tahimik silang nagapunan. Sabay kinuwento ni Marco ang lahat. Ang galit ng magulang, ang banta sa kanyang mana, ang pilit na pagpapakasal kay Veronica. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ipinangako ni Marco, kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Ikaw ang pipiliin ko, Elena. Hindi kayamanan, hindi pangalan. Kung kailangan kong talikuran ang lahat, gagawin ko, basta't kasama kita. Napaluha si Elena. Niyakap si Marco. Maigpit, parang uulitin ang bawat pangakong iyon sa bawat tibok ng puso niya.
Salamat Marco, pero sana sigurado ka sa lahat ng ito. Hindi madali ang buhay na pipiliin mo. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng buhay, Elena, at ikaw ang nagturo niyan sa akin. Makalipas ang ilang araw, nagpasyang lumayo muna sina Marco at Elena sa Maynila. Dinala ni Marco si Elena sa probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa usap-usapan. Doon sila namuhay ng payak. Tumulong sa maliit na paaralan, nagturo ng bata, nagtanim sa likod ng bahay. Kahit saglit lang ang katahimikan, dito nila muling natagpuan ang sigla ng pagmamahalan nila, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Ngunit alam nilang hindi habang buhay silang makakatakas sa realidad. Darating at darating ang araw na kakailanganin nilang harapin ang unos na sumubok sa pagmamahalan nila. At sa bawat pagsubok, pangako nilang magkasama nilang kakayanin kahit anong bagyo pa ang dumating. Habang tahimik na namumuhay sina Marco at Elena sa probinsiya, unti-unting dumalik ang sigla sa kanilang mga mata. Hindi man marangya ang tirahan, puno naman ito ng tawanan, amoy ng bagong lutong kanin, at tunog ng mga batang naglalaro sa bakuran. Sa maliit na komunidad, mabilis na nakilala si Elena, hindi lang dahil sa sipag at kabaitan niya, kundi dahil na rin sa likas na husay niyang magpakumbaba. Hindi siya nag-atubiling tumulong sa mga kapitbahay. Nagbukas ng maliit na klase para sa mga batang hindi nakakapag-aral at laging may nakahandang mainit na lugaw para sa sinumang gutom. Isang hapon, habang nagluluto si Elena ng sopas para sa mga bata, napansin ng isang matandang kapitbahay na si Lola Rosa ang kwintas na suot niya. Si Lola Rosa ay kilala sa barangay bilang dating kasambahay ng isang mayamang pamilya noon sa Maynila, ngunit piniling tumira sa probinsya sa kanyang pagtanda. May matalim itong mga mata at minsan ay mahilig magkwento ng mga alamat at kwento ng nakaraan. "Anak, kanino mo nakuha yung kuntas na yan?" Tanong ni Lola Rosa, sabay hawak sa pendant ni Elena. May halong pagkamangha at takot ang kanyang tinig. "Naiwan po ito sa akin ng nagpalaki sa akin sa probinsya. Si Mang Idong, sabi niya, ito lang daw ang tanging alaala ko mula sa tunay kong magulang. Hindi ko nga po alam kung anong ibig sabihin ng ukit nito," sagot ni Elena habang marahang hinahaplos ang pendant. Napatingin si Lola Rosa, tila nagbabalik ang alaala ng kanyang kabataan. "Nakita ko na ang ganyang kwintas, Elena?" "Dati, may alaga akong batang babae sa Maynila, anak ng isang kilalang pamilya. Nawawala siya. May suot na kwintas na ganyan din ang disenyo, parang korona at may kakaibang selyo ng lumang pamilya." Napakunot ang noo ni Elena. "Ano po ibig sabihin nun, Lola?" "Hindi ako sigurado, anak. Pero matagal ko nang iniisip, baka may koneksyon ka sa pamilyang iyon. Isang gabi, bigla na lang silang nawala, umalis ng bansa. Wala nang nakabalita kung anong nangyari sa batang yon." Paliwanag ng matanda, mula noon, hindi na naalis sa isip ni Elena ang mga salitang iyon. May posibilidad nga bang hindi siya ordinaryong bata? Paulit-ulit niyang inalala ang kwento ng matandang albularyo, kung paanong natagpuan siyang nakabalot sa kumot sa gilid ng simbahan. May dalang sulat na hindi na mabasa ngayon at ang kwintas na ito. "Basta anak, kahit kailan, huwag mong iwawala yan. Yan lang ang ugnayan mo sa tunay mong pinagmulan." Iyon ang huling bilin ni Mang Idong. Pumalik ang gabi at habang nagpapahinga sila ni Marco sa harap ng bahay, napansin nito ang pagiging tahimik ni Elena. "May bumabagabag ba sa'yo?" tanong ni Marco. Dahan-dahang hinahaplos ang balikat ng dalaga. Nagkwento si Elena tungkol kay Lola Rosa at sa posibleng koneksyon ng kwintas sa isang mayamang pamilya. Hindi maiwasang sumagi sa isip ni Marco ang pangalan ng sarili niyang pamilya. Ngunit pinili niyang hindi muna ito sabihin kay Elena. "Maraming sikreto ang nakaraan, Elena. Pero anuman ang totoo, alam mong dito ka nabibilang. Dito ka minahal at dito ka may pamilya." Lumipas ang mga araw, hindi mapakali si Elena. Sa bawat pagtulog,
Naaalala niya ang mga salitang anak ng mayaman, nawawalang tagapagmana, kwintas na may selyo. Sa kabila nito, pinilit niyang maging abala. Lalo siyang tumulong sa komunidad, nagturo ng pagbasa at pagsusulat, at tinulungan ang mga kababaihan sa paggawa ng maliit na negosyo. Lalo siyang minahal ng mga tao sa paligid. Minsan, tinanong siya ng batang estudyante niya, "Ate Elena, totoo ko bang galing tayo sa Maynila dati?" Napangiti siya, ngunit sagot niya, "Galing ako kahit saan may nangangailangan ng tulong. Basta may puso, kahit saan pwedeng maging tahanan." Hindi rin mapigilan ni Marco na magtanong sa mga kaibigan niyang abogado at historian. "Pwede niyo bang tingnan kung may mga balita noon tungkol sa nawawalang bata mula sa kilalang pamilya? May kwintas na may kakaibang disenyo. Baka matunto niyo ang kwento." Hindi siya umamin na si Elena ang tinutukoy, ngunit ramdam niyang malapit nang mabunyag ang katotohanan. Isang gabi, nag-usap ulit sina Marco at Elena sa harap ng kandila. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig at malamig na hangin ang saksi. "Marco, minsan naiisip ko, baka hindi ko lang pinapansin ang tawag ng nakaraan ko. Baka kailangan kong hanapin kung sino talaga ako." Sabi ni Elena, mahina ang tinig. Ngumiti si Marco, hawak ang kamay ng dalaga. "Sasamahan kita saan mo man gustong hanapin. Pero sana, hindi magbago ang tingin mo sa sarili mo, anuman ang madiskubre mo. Mahal ka ng mga taong nagpalaki sa'yo, at mahal kita anuman ang lumabas sa katotohanan." Kinabukasan, sumulat si Elena kay Mang Idong. Nagtatanong kung may alam pa ito tungkol sa kwintas. Ilang araw ang lumipas bago siya nakatanggap ng sagot. "Anak, ang kwintas ay tanda ng isang lumang pangako. Hindi ko alam kung anong pamilya ang pinagmulan mo, pero tandaan mong hindi sukatan ng pagkatao ang pinagmulan. Sana, lumigaya ka kahit saan ka dalhin ng tadhana." Dito, nagpasya si Elena na huwag munang bigyang bigat ang misteryo ng kwintas. Mas pinili niyang magpasalamat sa kasalukuyan. Sa payak, ngunit mapagmahal na buhay, sa piling ni Marco, at sa bawat batang natutulungan niya. Ngunit sa pinakaloob ng kanyang puso, may tanong na hindi mapapawi. Sino ba talaga ako? Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang ugat ng kwintas na iyon sa kanyang buhay. Tila sinasabi nitong hindi pa tapos ang kanyang tunay na kwento. At habang pinipilit ni Elena na maging payapa sa probinsya, may lihim na nag-aabang sa Maynila, isang lihim na magpapabago sa takbo ng kanyang tadhana at magdudugtong sa dalawang mundo ng mahirap at mayaman. Dumaan ang ilang buwan sa probinsya at tila nahinog ang katahimikan sa pagitan nina Marco at Elena. Habang nagsasalo sila sa gabi ng tinolang manok at kaning mainit, napansin ni Marco na tila may lungkot sa mata ng dalaga. Hindi ito tulad ng dati. May kaba at pag-aalinlangan sa bawat sulyap nito sa kwintas na laging suot. Alam ni Marco na hindi niya kayang pigilan ang proseso ng pag-usisa ni Elena sa sarili nitong nakaraan. Kaya't isang araw, matapos ang klase ng mga bata, nilapitan niya ito habang nagwawalis sa bakuran. "Elena, matagal ko nang nararamdaman na may bumabagabag sa'yo. Hindi mo kailangan sarilinin lahat. Kung gusto mong bumalik ng Maynila at hanapin ang mga sagot, sasamahan kita." Malambing na alok ni Marco. Napabuntong hininga si Elena, tila nabunutan ng tinik. "Hindi ko alam kung anong mangyayari, Marco. Baka wala namang katotohanan ang lahat ng kwento ni Lola Rosa. Baka guni-guni lang. Pero parang hindi ako magiging buo kung hindi ko ito susubukan." Hindi nagtagal, nagsimula silang magplano ng pagbabalik sa Maynila. Inalam nila kung sino ang mga pamilyang maaaring may kaugnayan sa kwintas. Nag-research si Marco sa mga lumang diaryo at pamilyang nawala ng anak 2 dekada na ang nakaraan. Sa pag-aayos ng kanilang pagbabalik, binigyan sila ng mga kapitbahay ng baon at dasal. Isang matandang babae ang nag-abot kay Elena ng panyo. "Anak, anuman ang matuklasan mo, sana manatili ka pa ring mabuti at mapagkumbaba." Pagdating nila sa Maynila, hindi maikakailang bumalik ang bigat ng lungsod sa kanilang mga balikat. Naging mas mainay, mas masikip, at tila mas malamig ang paligid kahit mainit ang panahon.
Sa unang gabi sa isang maliit na tinutuluyan, nag-ayos si Elena ng mga gamit. Hawak-hawak niya ang kwintas, marahang hinaplos ang pendant, at marahang nagdasal. Sana po, gabayan niyo ako kahit ano pang makita ko. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Arvin, matagal nang kaibigan ni Marco sa volunteer group na ngayon ay nagtatrabaho na bilang social worker. May mga naipon akong datos tungkol sa mga nawawalang bata noon, Elena. Pero kakaiba yung kwintas mo. May mga record sa simbahan ng Quiapo tungkol sa mga batang iniwan. Pwede naing puntahan, alok ni Arvin. Pumunta sila sa simbahan at doon nila nakausap si Sister Remy, matandang madre na matagal nang nagsisilbi sa simbahan. Marami na akong batang inalagaan dito noon, Hija. May mga batang iniiwan lang sa gilid ng pinto. Iba-ibang kwento, iba-ibang suot. Pero minsan, may isang batang babae akong natatandaan. May kwintas na may selyong kakaiba. Hindi ko makalimutan yon. Sinubukan naming hanapin ang magulang pero walang sumipot, kaya pinaampun namin ang bata. Bakit mo tinatanong, Hija? Nagpakita si Elena ng larawan ng kwintas. Mabilis na tumango si Sister Remy. Eto yun, walang duda, isa ka sa mga batang inalagaan dito. Naging usap-usapan pa nga noon. Baka anak ka raw ng mayamang pamilyang Villaruel. Pero walang pruweba. Matagal lang tinigil ang paghahanap. Hindi na bumalik ang pamilya. Pero anak, kahit anong pinagmulan mo, mabuti kang tao. Yun ang mahalaga. Habang naririnig ni Elena ang lahat ng ito, tila may mabigat na ulap na unti-unting umaangat mula sa kanyang dibdib. Parang dahan-dahang natutuklasan ang pira-pirasong kwento ng kanyang buhay. Muli niyang inalala ang mga gabing nilalamig sa barong-barong, ang pagtulong ni Mang Idong, ang pagiging ulila, at ngayon ang posibilidad na hindi pala siya ganap na ulila. Samantala, habang naglalakad sila pauwi, bigla silang tinawagan ni Don Gregorio, ama ni Marco. Marco, bumalik ka dito. Alam ko nang kasama mo si Elena. Kung tunay mong mahalang babaeng yan, harapin mo kami ng ina mo. Mabigat man sa dibdib. Napagdesisyonan ni Marco na panahon na para harapin ang kanyang pamilya. Elena, ayaw kong pilitin ka, pero gusto kong makilala ka ng mga magulang ko. Bilang ikaw, hindi bilang problema. Hindi umangal si Elena. Tahimik siyang sumama kay Marco sa mansyon. Pagdating nila sa gate, namutla si Elena hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba at pagtataka. Noon lang siya makakatapak sa ganoong lugar, sa isang mundo na dati ay pinanood lang niya mula sa malayo. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ni Doña Leticia na may malamig ngunit mapagmasid na tingin. Ikaw ba si Elena? Ikaw ba yung babaeng pinagkakaguluhan ng anak ko? Tumango si Elena, nagpakumbaba. Opo, Doña, pasensya na po kung nakasama ako sa pamilya niyo. Biglang napansin ni Doña Leticia ang kwintas ni Elena. Saglit itong natigilan at hindi mapakali ang mga kamay habang nilapitan si Elena. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Halos mamatay ang tunog ng buong sala sa katahimikan. Habang nakatitid si Doña Leticia sa pendant, parang bumalik sa kanya ang lahat ng sakit, tanong at pangumulila ng 2 dekada. Hindi man ganap na malinaw ang sagot, dama ni Elena at Marco na may pagbabagong papalapit. Sa mga susunod na araw, kahit masakit at puno ng pangamba, hinarap nila ang bawat hakbang ng magkasama. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumindig si Marco sa harap ng kanyang ama at inang pinagmulan ng lahat ng takot niya. Bit-bit ang pag-asa na anuman ang madiskubre nila, ang mahalaga ay magkasama silang haharap sa bawat kasinungalingan at katotohanan ng nakaraan. Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villaruel ng mga oras na iyon. Sa gitna ng marangyang sala, naupo si Elena sa tabi ni Marco. Mahigpit ang hawak niya sa kwintas. Kitang-kita sa mga mata ni Doña Leticia ang hindi maipaliwanag na pagkabigla at pag-aalala habang paulit-ulit na tinitingnan ang pendant. Si Don Gregorio naman, tahimik lang na nakamasid, tila nagbabasa ng bawat kilos ng asawa at ng bisita. Hindi nagtagal, lumapit si Doña Leticia kay Elena, nanginginig ang boses. Pakiram nga ang kwintas, iha. Saan mo ito nakuha? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nag-aalalang sumunod si Elena. Ito lang po ang naiwan sa akin ng taong nagpalaki sa akin, si Mang Idong.
Sabi niya, ito raw ang tanging tanda ng pinagmulan ko. Hindi ko po alam ang kwento, Donya. Pero may nagsabi po sa akin na may nawawala kayong anak dati. Sa sandaling iyon, para bang huminto ang oras sa buong sala, napaupo si Doña Leticia at napaluha, hindi makapagsalita. Gregorio, ito na nga yun. Ito yung kwintas ni Liana. Yung anak nating na nawala. 2 dekada na ang nakalilipas. Tumindig si Don Gregorio. Nilapitan ng asawa at si Elena. Hindi siya sanay ipakita ang emosyon. Ngunit ngayon ay baka sa kanya ang matinding pagkalito. Sigurado ka ba, Leticia? Ilang taon na nating hinahanap si Liana. Baka nagkakamali ka lang. Umiling si Doña Leticia. Hinawakan ang pendant at marahang binuksan ang maliit na tagong compartment. May inisyal na LV na nakaukit sa loob. Liana Villaruel. Hindi ako pwedeng magkamali. Anak natin ito. Hindi alam ni Elena kung ano ang mararamdaman. Nananakit ang dibdib niya. Takot, tuwa, pagkabigla, pagkalito. Naging maugong ang paligid. Tila sumisigaw ang nakaraan. Muli siyang tinanong ni Doña Leticia, Elena, anong mga naaalala mo sa pagkabata mo? May alam ka pa ba tungkol sa mga magulang mo? Umiling si Elena. Hindi ko po alam ang tunay kong magulang. Natagpuan lang po ako nang nagpalaki sa akin sa harap ng simbahan. May dalang sulat na ngayon ay hindi na mabasa. Wala po akong ibang palatandaan kundi tong kwintas. Tahimik si Marco, bakas ang mulat at pagkalito sa mukha niya. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng minamahal niya ay maaring kapatid pala niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang maging matatag para kay Elena. Ano pong gagawin natin, ma? Halos bulong niya, puno ng kaba. Nagdesisyon si Don Gregorio na hindi dapat mag-atubili. Inawagan niya agad ang family doctor at ang family lawyer. Kailangan nating malaman ang totoo. Magpa-DNA test tayo. Ngayon na, kailangan nating tapusin ang lahat ng pagdududa. Hindi naglaon, dumating ang doktor at kumuha ng sample kina Elena at Doña Leticia. Lahat ay naghintay ng ilang araw, mahaba at mabigat ang bawat gabi para sa kanilang lahat. Sa mga panahong iyon, pilit na sinuyo ni Marco si Elena. Pinapalakas ang loob kahit batid niyang masyado ring magulo ang sarili niyang damdamin. Sa paglipas ng 3 araw, dumating ang resulta. Lahat ay nagtipon sa study ng mansion. Nakaupo si Don Gregorio, hawak-hawak ang sobre, habang si Doña Leticia ay hindi mapakali sa gilid ni Elena. Si Marco naman ay parang hindi makahinga sa tindi ng kaba. Binasag ni Don Gregorio ang katahimikan. Ayon sa resulta ng DNA test, walang dudang anak nga namin si Elena, o dapat ay si Liana Villaruel. Umiyak si Doña Leticia. Mahigpit na niyakap si Elena. Anak, ang tagal ka naming hinanap. Pinangarap ko araw-araw na muling makita ka. Hindi ko akalain, ikaw pala ang tadhana ng anak ko. Hindi makapagsalita si Elena. Parang hindi niya matanggap ang bilis ng pangyayari. Mula sa pagiging mahirap at ulila, biglang siya na pala ang nawawalang tagapagmana ng pamilya. Napatingin siya kay Marco. At doon tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa tuwa kundi sa pagkalito. Tahimik si Marco. Pinilit ngumiti, ngunit nag-aalalang napalayo. Elena, ibig sabihin magkapatid tayo? Sumabog ang bigat ng katotohanan sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila. Parehong natulala, parehong masakit ang loob. Wala ni isa ang nakapagsalita. Sa likod ng yakap ng ina, ramdam ni Elena ang lungkot at takot ng pusong pilit lumalaban. Ilang sandali ang lumipas, lumapit si Don Gregorio kay Marco at hinawakan ang balikat nito. Anak, alam kong mahirap tanggapin, pero ito ang katotohanan. Hindi tayo dapat sumuway sa tadhana. Marami pang darating na pagsubok, pero pamilya tayo. Hindi malaman ni Marco kung paano uumpisahan ang muling pagbuo ng buhay. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na kailangan niyang tumayo bilang kuya, hindi bilang minamahal. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Elena, ramdam niyang may bahagi ng puso niya ang hindi basta makakawala. Kinagabihan, mag-isa si Elena sa kwarto na ibinigay sa kanya ng mga Villaruel. Tinitigan niya ang kwintas, pinunasan ang luha at marahang nagdasal.
Bakit ganito, Panginoon? Hinanap ko lang ang pinagmulan ko. Pero parang nawala naman lahat ng meron ako. Sa kabilang silid, si Marco naman ay tahimik na nakadunaw sa bintana. Sa gabing iyon, lumamig ang hangin ng mansyon. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kailangang tanggapin ng dalawang pusong dati magkasama, ngayoy pinaglayo ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, tila napako ang mundo ni na Elena at Marco. Ang dating masiglang mansyon ng mga Villarruel ay nabalot ng katahimikan. Ang bawat galaw ni Elena ay may kasamang bigat, ang bawat titig ni Marco ay puno ng pag-iwas. Kahit pilit nilang kinukumbinsi ang sarili na maaari silang magpatuloy na parang walang nangyari, hindi nila matatakasan ang katotohanan. Magkapatid sila at kailangang maputol ang anumang damdamin na namagitan noon. Minsan gabi, naghapunan silang lahat sa mahabang mesa. Tahimik na nagsandok si Doña Leticia ng sabaw para kay Elena. Anak, gusto mo ba ng tinola? Paborito mo raw iyan noon. Mahinang ngumiti si Elena. Maraming salamat po, ma. Masarap po talaga ang tinola nyo. Ngunit pagkatapos ng hapunan, hindi niya napigilang mapansin na kahit anong init ng sabaw, malamig pa rin ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya, hindi niya talaga alam kung paano muling sisimulan ang buhay na biglang nagbago ang kulay. Samantalang si Marco, mas pinili ang katahimikan. Dumadaan siya sa mga koridor ng mansyon na dati pinupuno niya ng tawa. Ngayon, bawat anino ay parang paalala ng pagkawala, hindi lang ng pagmamahal, kundi ng sarili niyang lugar sa mundo. Isang gabi, milapitan siya ni Don Gregorio. Marco, anak, alam kong mahirap to para sa'yo. Alam ko ring hindi mo pinili ang nangyari. Pero kailangan mong magpakatatag para kay Elena, para sa pamilya natin. Hindi agad sumagot si Marco. Maya-maya, bumuntong hininga siya. Pa, alam kong tama kayo, pero hindi ko mapipigilan ang nararamdaman ko. Sobrang sakit po. Tahimik lang na tinapik ni Don Gregorio ang balikat ng anak at iniwan siyang mag-isa sa veranda, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Bawat gabi pilit niyang nilalabanan ang bigat sa dibdib. Pilit kinukumbinsi ang sarili na dapat niyang ipagpasalamat na natagpuan nila ang nawawalang kapatid. Kahit ang kapalit ay pagkawasaf ng sarili niyang damdamin. Lumipas ang mga linggo. Si Elena naman ay nagpasya munang lumayo mula sa mansyon. Hindi na niya makayanan ang bawat pagtingin sa kanya na puno ng pagtataka, bawat bulong ng mga kasambahay at bawat gabi na nagigising siyang nananaginip pa rin ng mga hapong kasama si Marco sa estero, masaya at malaya. Sa isang umaga ng tag-ulan, nagpaalam si Elena kina Don Gregorio at Doña Leticia. Pa, ma, salamat po sa lahat ng pagmamahal at pagtanggap. Pero gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero kailangan ko pong gawin ito. Miyakap siya ni Doña Leticia ng mahigpit, pinigilang umiyak. Anak, ano man ang mangyari, dito ang tahanan mo. Kapag handa ka na, bumalik ka, ha? Lumipat si Elena sa isang monasteryong nag-aalaga ng mga batang lansangan. Pinili niyang ibuhos ang sarili sa paglilingkod sa mga bata. Nagpakain ng mga ulila, nagturo ng pagbasa, at naging ate sa bawat batang nangangailangan ng yakap at kalinga. Doon, sa gitna ng simpleng buhay at halakhak ng mga bata, unti-unting bumalik ang sigla niya. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, kapag nag-iisa na siya, hindi maiwasan lumuha. Iniisip kung talagang kaya niyang limutin ang pag-ibig na pinutol ng tadhana. Si Marco naman ay nagbalik sa volunteer work at pagtuturo sa mga pampublikong paaralan. Pinilit niyang maging abala. Ibinuhos ang oras sa pagtulong sa mga batang walang-wala. Naging tagapayo siya ng mga kabataan, naging inspirasyon sa mga guro. Ngunit sa bawat ngiti at aral, alam niyang may butas pa rin sa puso niya na hindi kayang tapatan ng anuman. Minsan, nagtanong si Arvin, Marco, balita ko magaling daw magturo si Elena sa monastery. Hindi mo ba siya balak sundan o kamustahin man lang? Napangiti si Marco.
pilit na tinatago ang kirot. Ayos na yon, Arvin. Maligaya na siya. Hindi lahat ng mahal natin makakasama natin. Ang mahalaga, masaya siya. Habang lumilipas ang mga taon, parehong hindi nagawang magmahal ng iba sina Elena at Marco. Maraming nagtangkang manligaw kay Elena, mga doktor, guro at maging mga pari, ngunit magalang siyang tumatanggi. Kay Marco, may mga babaeng lumapit, ipinakilala ng magulang, ngunit hindi niya mabukasan ang puso. Ang bawat isa, kahit hindi na umamin, nanatiling tapat sa alaala ng pag-ibig na pilit nilimot, ngunit hindi nawala. Minsan, tuwing gabi, sabay nilang pinapanood ang buwan, malayo sa isa't isa. Ngunit parehong nagdarasal na balang araw. Dumating ang kapayapaan at sagot sa mga tanong nila. Hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal ang sakit, ngunit matatag silang humawak sa paniniwalang lahat ng sugat ay may lunas at ang bawat pagbitaw ay may dahilan. Kahit anong hapdi pa ng paglimos ng puso. Sa monasteryong iyon, isang gabi, lumapit ang batang si Ria kay Elena. Ate, bakit po malungkot ang mga mata mo? Mumiti si Elena. Hinaplos ang ulo ng bata. Hindi ako malungkot, Ria. May mga bagay lang tayong kailangan bitawan. Kahit masakit. Pero darating ang araw, magiging masaya rin ulit tayo. At sa kabilang dulo ng Maynila, sa isang classroom na puno ng batang nangangarap, napatingala si Marco sa langit. Sabay bulong, "Salamat, Elena. Salamat sa lahat ng aral at pag-ibig." Sa pagdaan ng mga buwan, tila mas natanggap na ni na Elena at Marco ang kanilang bagong landas. Si Elena ay masiglang ginagampanan ang mga gawain sa monasteryong tahanan ng mga batang ulila. Araw-araw ay puno ng tawa at pag-asa ang mga silid, at si Elena ang naging ilaw ng maraming bata roon. Samantalang si Marco, nanatiling aktibo sa pagtuturo at sa mga proyekto para sa mga batang kalye. Nilalabanan ang pananabik na muling makita si Elena. Kahit batid niyang kailanman, ay di na iyon magiging tulad ng dati. Ngunit sa isang umaga ng tag-ulan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon ng mga Villaruel. Isang matandang babae, ang katawan ay bahagyang kuba, may dalang lumang payong at maliit na bag na yari sa tela, at ang mga mata ay puno ng pag-aalala at kabigatan. Kinilalang siya ay si Aling Pilar, dating komadrona at tagapag-alaga ng sanggol sa maraming pamilya sa Maynila. Dinala siya ng tiyahin ni Don Gregorio na narinig ang matanda sa simbahan na tila may mahalagang gustong ibunyag. Agad siyang pinapasok sa sala ng mansyon. Halatang natigilan si Doña Leticia sa pagbubukas ng pinto. "Kayo po pala si Aling Pilar? Ano pong sadya niyo?" Maingat na tanong ng ginang. Ramdam ang kaba. Mahinang tumango ang matanda at naupo. "Pasensya na po, matagal ko nang gustong sabihin to. Alam ko ngayon lang ako naglakas loob. Matanda na ako, hindi ko na kayang itago ang lihim na ito sa konsensya ko." Nagkatinginan si Don Gregorio at Doña Leticia. "Anong lihim po iyon, Aling Pilar?" tanong ni Don Gregorio. Dahan-dahang inilahad ng matanda ang kwento. Noong gabing ipinanganak si Liana, may nangyaring hindi inaasahan. May kasambahay po kayong matagal nang naiinggit, si Benita. Nalaman kong gustong-gusto niyan magkaroon ng sariling anak. Pero hindi siya magkaanak. Dahil sa inggit, milapitan niya ako habang kayo po ay pagod sa ospital. Nakiusap siya sa akin na palitan daw ang sanggol ninyo, yung inyong anak na babae, sa anak ng isang naglalaba na nagkataong namatay pagkasilang. Alam kong mali, pero natakot ako noon at ako'y napapayag niya. Kapalit ng pangakong tutulungan niya ako sa buhay. Napakapit si Doña Leticia sa dibdib, nanginginig ang mga kamay. Hindi, ibig sabihin si Elena. Umiling si Aling Pilar, nangingilid ang luha. Nang magkabistuhan ang lahat, nakonsensya si Benita at inamin niya rin ang ginawa. Pero bago niya ito sabihin sa inyo, umalis na siya, dala ang sanggol. Ako naman ay umalis na rin sa serbisyo. Pero narinig kong ang batang yon, si Elena, ay iniwan sa simbahan. Suot ang kwintas ng pamilya niyo. Ang tunay niyong anak ay naibalik na, pero hindi si Elena. Mali ang naging pagkakaalam ng lahat ng tao, pati ako. Nang mabalitaan kong muling nakita si Elena dito sa mansion at pinalad siyang bumalik, naisip kong ito na ang pagkakataon kong magsabi ng totoo.
Natigilan ang buong pamilya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pala si Elena ang tunay naming anak? Mahina at nangangatog na tanong ni Don Gregorio. Hindi alam kung matutuwa o magdadalamhati. Tumango si Aling Pilar. Hindi ko rin alam kung nasaan ang tunay niyong anak na yon. Ngunit isang bagay lang ang alam ko. Mabuting tao si Elena. Baka ito rin ang dahilan kung bakit siyang dinala ng tadhana dito para paghilumin ang sugat ng pamilyang ito. Ilang araw ang lumipas, hindi malaman ng pamilya Villaruel kung paano haharapin ang panibagong lihim. Nagpasya silang kausapin si Elena at inanyayahan siyang bumalik sa mansyon para malaman ang lahat. Hindi alam ni Elena kung dapat bang matakot o matuwa, pero nagpunta siya dala ang tapang na hinubog ng mga taon ng pakikibaka. Tahimik siyang pumasok sa sala at doon naroon ang pamilya. Pati na si Marco at si Aling Pilar na nakaupo sa isang tabi. Elena, mahinang sabi ni Doña Leticia, may dapat kang malaman. Hindi ka namin tunay na anak. Ayon kay Aling Pilar, hindi ikaw si Liana Villaruel. Pero anak ka pa rin namin sa puso. Hindi nabubura yan. Hindi makapagsalita si Elena. Marahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung dapat siyang magalit, matakot o lumaya. Tila muling nadurog ang lahat ng buo niyang akala. Hindi po ako galit. Mahina niyang sagot. Kung ano man po ang totoo, salamat pa rin. Hindi niyo ako ipinakwil. Pinahalagahan niyo ako, pinaligaya at pinalaya. Lumapot si Marco at mahigpit siyang niyakap. Ano man ang mangyari, Elena, hindi ka nag-iisa. Sa gabing iyon, humiga si Elena sa lumang kama ng kwarto ng bisita. Pinagmamasdan ang kwintas na nagdala ng labis na sakit, gulo at himala. Parang nililinis ng ulan ang lahat ng masalimuot na sikreto. At ngayon ay mas magaan na sa anyang dibdib. Hindi na siya kailangan tumakbo o maghanap pa ng sagot. Anuman ang apelido, anuman ang nakaraan, alam niyang may pamilya siyang maaari niyang balikan. Saan man siya dalhin ng tadhana. At sa isang silid ng mansyon, sabay na humarap sina Don Gregorio at Doña Leticia sa altar ng kanilang bahay. Panginoon, salamat sa pagbalik ni Elena sa buhay namin. Kahit hindi pala siya ang dugong hinahanap namin, siya naman ang pusong kailangan namin. Pagkatapos ng masalimuot na revelasyon tungkol sa tunay na pinagmulan ni Elena, tila muling bumalik ang tahimik na lungkot sa kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang ginhawang sumilay sa kanyang isipan. Parang biglang gumaan ang lahat. Nawala ang bigat ng tanikala ng nakaraan at natutunan niyang tanggapin na hindi apelido o dugo ang batayan ng pamilya, kundi pagmamahal, pagpapatawad at pagkalinga. Habang inaalala ni Elena ang bawat sandali ng kanyang paglalakbay, naisip niyang panahon na para magpatuloy. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke ng Maynila, nakasalubin niya ang isang grupo ng kabataan na dati niyang tinuruan sa volunteer center. Ate Elena? Tawag ng isa sa mga bata, si Nika, habang kinawayan siya. Balik ka na po dito. Namiss ka namin. Ang dami pa namin gustong matutunan sa inyo. Napangiti si Elena at niyayaya ang mga bata na magmeryenda sa karinderya. Habang nagkakape at nagbabahagi ng kwento, naisip niyang bumalik sa dati niyang ginagawa, ang tumulong sa mga nangangailangan, ang magturo, ang maging gabay ng mga batang walang ibang matakbuhan. Isang araw, habang naglalakad sa plaza, biglang may humawak sa braso niya. Si Marco pala iyon. May bagong sigla sa mga mata, may payak na ngiti na parang sabik na sabik siyang makita si Elena. Elena, ang tagal kitang hinanap. Mahinang ngunit matatag ang kanyang tinig. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, parang nawala lahat ng alalahanin. Hindi nila kayang itago ang tuwa at pamumulila. Marco, hindi ko inakala na makikita pa kita ulit dito. Wika ni Elena. Nangingilid ang luha, ngunit may ngiting walang kapantay. Magkasabay silang naglakad sa park, at doon ibinahagi ni Marco ang lahat ng balita. Ang muling pagtanggap ng kanyang pamilya, ang pag-usbong ng bagong proyekto para sa mga bata sa lungsod, at ang matagal nang hinahangad na pag-usap nilang dalawa. Elena, gusto kong malaman mo na anuman ang nangyari, ikaw pa rin ang inspirasyon ko.
Naging mas mabuti akong tao dahil sa'yo. Tahimik lang si Elena, ngunit bakas sa mukha ang labis na tuwa. Marco, natutunan ko ring mahalin ang sarili ko sa mga panahong wala ka. Ang daming pinagdaanan, pero mas pinili ko maging matatag. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga batang umaasa rin ng tulong. Hindi nagtagal, naimbitahan si Elena ng mga dating kaibigan sa volunteer center na sumama sa isang feeding program sa Tondo. Wala siyang inisip kundi ang tumulong. Habang abala siya sa pamimigay ng pagkain at pagtuturo sa mga bata, naroon si Marco, laging handang mag-alalay. Sa bawat tingin nila sa isa't isa, alam nilang nabubuo muli ang tiwala at pag-asa na matagal nilang inakala na wala na. Isang araw, tinawag ni Marco si Elena. Halika, may gusto akong ipakita. Dinala niya si Elena sa harap ng simbahan sa Quiapo, kung saan natagpuan siya noon. Dito, nagsimula ang lahat ng tanong mo sa buhay. Pero dito rin pwedeng magsimula ulit. Hindi na mahalaga kung sino ka, Elena. Mahalaga na dito mo natutunang magpatawad, magmahal, at tumanggap ng pagkatao mo. Sa sandaling iyon, parang binigyan sila ng pagkakataong magsimula muli. Hindi man nabago ang nakaraan, nagbukas naman ng bagong pag-asa ang kasalukuyan. Niyakap ni Marco si Elena sa harap ng simbahan. Walang salita, ngunit puno ng emosyon at pag-asa. Naramdaman nilang may panibagong buhay na nagbubukas. Buhay na hindi nakakulong sa tanikala ng nakaraan, kundi malaya, payapa, at puno ng pagmamahalan. Sa mga sumunod na linggo, muling bumalik si Elena sa volunteer work. Tinulungan niya si Marco sa bagong proyekto para sa mga batang lansanan. Pinagsama nila ang kanilang lakas at talino upang makapagpatayo ng maliit na learning center sa ilalim ng tulay, kung saan pwedeng matuto, makakain at magkaroon ng pangarap ang mga batang tila pinabayaan na ng lipunan. Hindi rin naglaon na pag-alaman ng pamilya Villaruel ang muling pagsasama ni na Marco at Elena. Sa una, may alinlangan si Doña Leticia, ngunit sa tuwing makikita niya ang kasiyahan ng anak, natutunan niyang tanggapin ang lahat. Anak, kung saan ka masaya, susuportahan ka namin, sabi ng ginang isang hapon, habang pinagmamasdan sina Marco at Elena na nagtuturo ng abakada sa mga batang ulila. Isang gabi, nagtipon-tipon ang buong volunteer group sa plaza upang magdiwang ng pagtatapos ng isang feeding project. Napuno ng tawanan, musika at sayawan ang gabi. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ni Marco si Elena. Alam mo, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit may pag-asa akong makita ang kabutihan sa mundo. Tumingin si Elena sa mata ni Marco. Nagbiro pa. Sigurado ka dyan? Dati ayaw mo nga ng Gula-Sariles. Tumawa si Marco, sabay yakap. Basta kasama kita kahit saan, kahit anong mundo, kakayanin ko. Sa dabiring iyon, sa gitna ng simpleng handaan, tahimik na nagpasalamat si Elena sa langit. Salamat Panginoon sa lahat ng sakit, sa lahat ng luha, at higit sa lahat sa pagbabalik ng pag-asa. Sana sa bagong simula, mas marami pa akong matulungan at sa bawat araw, mas marami pa kaming mabigyan ng panibagong kwento ng pag-asa. Sa mga linggong muling naging magkasama sina Marco at Elena, parang unti-unting bumalik ang liwanag sa kanilang mga mundo. Hindi madali ang naging proseso ng paghilom ng sugat, ngunit sa bawat araw na dumadaan, ramdam nilang tumitibay ang tiwala at pag-asa sa pagitan nila. Bagamat nagdaan sila sa matitinding pagsubok, pagkawala, sakit, at matagal na pag-aakala ng maling ugnayan, ngayon ay may bagong landas na handa nilang lakaran, magkahawak kamay. Hindi agad bumalik sa dating ligaya si Elena. Maraming gabi siyang napapaisip. Iniisip kung totoo ba talagang karapat-dapat pa siyang mahalin matapos ang lahat ng nalaman at nangyari. Ngunit sa bawat umaga, palaging naroon si Marco. Laging naghihintay sa kanya sa labas ng learning center. May daladalang pandesal at kape. Hindi kita bibigyan ng dahilan para bumalik sa dati mong lungkot, Elena.
Bulong ni Marco isang madaling araw habang sabay silang nag-aayos ng mga upuan para sa mga batang papasok. Dahil simula ngayon, araw-araw kitang liligawan. Hindi bilang kapalit ng nakaraan, kundi bilang pasasalamat sa lahat ng pagmamahal na itinuro mo sa akin. Napangiti si Elena, natutong muling maniwala sa pag-asa. Tinanggap niya ang bawat bulaklak, bawat liham na sinusulat ni Marco tuwing gabi, bawat maliit na sorpresa, isang lutong adobo sa lunch break, isang tula sa notebook, isang pagbati sa araw ng volunteer. Sa tuwing natatapos ang klase ng mga bata, hindi maipaliwanag ng mga ito ang saya sa learning center. Sabi ni Nika, "Ate Elena, bakit po palaging masaya si Kuya Marco kapag kasama ka?" Natatawang sasagot si Elena, kasi nag-aaral siyang maging mas mabuting tao para sa inyong lahat. Mas naging malapit ang dalawa sa mga batang tinutulungan nila. Hindi na lang guro at volunteer, kundi naging haligi na ng maliit na komunidad na kanilang binuo. Pinagtulungan nilang iayos ang lumang bodega upang gawing mini library, nagtanim ng mga gulay sa bakuran at nag-organisa ng palarong pambata tuwing linggo. Habang lumilipas ang mga buwan, mas naging matatag ang pagmamahala nila. Dumadalo si Elena sa mga seminar ng women empowerment, natutong magsalita sa harap ng maraming tao at nagbukas ng sarili niyang munting programa para sa mga batang babae. Turuan silang maging matapang at marunong magpahalaga sa sarili. Si Marco naman ay naging principal ng bagong tatag na night school para sa mga batang nagtatrabaho sa araw at gabi na lamang nakakapasok. Isang hapon, pagkatapos ng meeting sa barangay, inabutan ni Marco si Elena sa likod ng learning center, abala sa pagtatahi ng mamaluma at punit na uniform ng mga bata. "Hindi ka pa rin marunong magpahinga, Elena?" Biro ni Marco, sabay abot ng malamig na buko juice. "Tayong dalawa yan, Marco. Ikaw din kaya, gabi-gabi nang nag-overtime sa eskwelahan. Saka ang sarap kaya sa pakiramdam na makakatulong, di ba?" Sagot ni Elena habang abala pa rin. Hinayaan nilang magkahalong tahimik at tawa ang gabing iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang kinuha ni Marco ang kamay ni Elena. "Alam mo ba, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa pangalawang pagkakataon, Elena." Tahimik lang si Elena, hindi agad sumagot. Tumitig siya kay Marco at sa unang pagkakataon, buong tapang na niyang sinabi, "Hindi ko napipigilan ang sarili kong sumaya. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Marco, gusto ko ring subukan ulit. Hindi bilang utang na loob, kundi bilang sarili kong desisyon." Nagliwanag ang mukha ni Marco. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tulad ng dati, naging malambing ang panliligaw niya. Tuwing Biyernes ng hapon, nagdadala siya ng bulaklak sa learning center. Nagluto ng paboritong ulam ni Elena. O kaya na may simpleng gumuguhit ng ngiti sa kanyang mukha sa pamamagitan ng mga biro at masasayang kwento. Minsan, nagtulungan sila ni Elena na maghanda ng feeding program para sa mga bata. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang hinila ni Marco si Elena sa gilid ng parke. "Tingnan mo sila, Elena. Dati puro tayo problema, puro tayo takot. Ngayon puro tawa na lang at pangarap ang naririnig natin. Sana hindi na matapos to." Naglakad silang magkahawak kamay pabalik sa gitna ng mga bata at doon unti-unting nabuo ang panibagong pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa komunidad. Napag-usapan nilang magtayo ng foundation na tutulong hindi lang sa mga batang lansangan, kundi pati na rin sa mga batang walang tirahan mula sa iba't ibang panig ng lungsod. Bawat araw, mas lumalalim ang respeto at pagmamahala ni Marco at Elena. Sa bawat proyekto, bawat pagsubok, naging mas buo ang tiwala nila sa isa't isa. Hindi na natakot si Elena na mangarap at hindi na rin nagdalawang isip si Marco na muling sumugal para sa pag-ibig. Sa bawat sandali, pinipili nilang magpatuloy at magtulungan. Isinusumpa sa sarili na hindi na kailanman bibitawan ang isa't isa, anuman ang dumating. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa bubong ng learning center, sabay silang nagdasal sa tahimik. "Salamat Diyos ko sa pangalawang pagkakataon. Sana hindi na namin sayangin ang biyayang ito." Mabilis na lumipas ang panahon habang patuloy na nililinang nina Marco at Elena
ang pangarap nilang magsilbi at magbigay pag-asa sa mas maraming bata sa Maynila. Kasabay ng pagbubuo nila ng bagong samahan at proyektong pangkomunidad ay ang unti-unting pagbukas ng pinto ng pamilyang Villarel sa dalagang minsan na ring naging dahilan ng luhang hindi nila maintindihan. Ngunit sa panibagong kabanata ng kanilang buhay, napagpasyahan ni Marco na panahon na upang muli niyang ipakilala si Elena, hindi na bilang isang problema sa kanilang pamilya, kundi bilang mahalagang bahagi ng kanyang mundo. Isang hapon, habang masigla ang paghahanda ng mga bata para sa isang maliit na piyesta sa Learning Center, tahimik na lumapit si Marco kay Elena. Elena, gusto sana kitang yayain muli sa mansyon. Hindi na para sumagot sa tanong o para ipagtanggol ang sarili mo. Undi para maramdaman mong bahagi ka talaga ng pamilya kung handa ka na. Saglit na natigilan si Elena. Bumalik sa alaala ang unang beses na tumapak siya sa mansyon, puno ng kaba, pagtataka at lungkot. Pero ngayon, iba na ang sigla at tibay ng kanyang puso. Sige Marco, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero gusto kong subukan. Gusto kong makita kung anong hitsura ng tahanan kapag bukas na ang mga pinto para sa akin. Nag-ayos si Elena ng simpleng bestida, suot pa rin ang kanyang kwintas na ngayon ay simbolo na lamang nung nakaraan. Hindi nang tanikala, sabay silang nagtungo ni Marco sa mansyon. Pagpasok pa lang sa gate, sinalubong na sila ng mga kasambahay na dati tahimik lamang. Ngayon ay may ngiti na sa mukha, nagbubukas ng pintuan para kay Elena. Pagdating sa sala, bumaba mula sa hagdan si Don Gregorio, asunod si Doña Leticia. Hindi na galit, hindi na rin malamig ang ekspresyon ng mga ito. May halong saya, kaba at pag-asa. Tahimik na naglakad si Doña Leticia palapit kay Elena at walang sabi-sabi, mahigpit niya itong niyakap. Anak, salamat at nagbalik ka. Pasensya ka na sa mga pagkukulang namin noon. Marami kaming hindi naintindihan, pero gusto namin itong itama habang may panahon. Hindi napigilan ni Elena ang maluha. Mula sa likod ni Don Gregorio ay nilapitan siya ni Marco. Hinawakan ang kamay ng dalaga at mahina ngunit matatag na sinabi, "Mahalaga ka, Elena. Hindi na mahalaga ang apelyido o ang nakaraan. Ang mahalaga, pamilya ka dito." Maging si Don Gregorio ay lumapit at tinapik ang balikat ni Elena. "Alam mo, Iha, matagal din naming nilabanan ang sarili namin. Natakot kami noon, pero nakita namin kung paano mo pinabago ang anak namin at pati ang mga tao sa paligid mo. Mas masarap pala sa pakiramdam ang yakapin ang anak ng tadhana." Naging mahaba ang hapunan nilang mag-anak. Umupo si Elena sa tabi ni Doña Leticia, masayang nagkukuwento ng mga karanasan niya sa Learning Center, sa mga batang tinutulungan, at sa mga pangarap niya para sa komunidad. Ibinahagi ni Marco kung paano binuo nila ang night school at ang scholarship program para sa mga batang nagtatrabaho sa araw. Habang nagsasalo sila, lumapit si Veronica, ang dating ipinipilit ng pamilya Villaruel kay Marco. Ngayon ay isa ng masiglang kaibigan at magiliw na ipinakilala ni Marco kay Elena. "Veronica, salamat at naging bahagi ka rin ng kwento namin. Patawad kung nasaktan kita noon." Numiti si Veronica at hinawakan ang kamay ni Elena. "Huwag mo nang isipin. Pareho tayong lumaban para sa gusto natin. At naniniwala ako, mas maganda ang mundo kapag puno ng pag-unawa at pagtanggap." Sa mga sumunod na linggo, hindi lang sina Don Gregorio at Doña Leticia ang naging malapit kay Elena. Pati ang mga dating kasambahay na minsang nagduda at lumayo ay unti-unting lumapit, nag-abot ng ngiti at nagtanong ng kwento tungkol sa mga bata sa lansangan. Maging ang mga dating kontrabida sa pamilya ay nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Elena. Si Tita Minda, dating mahigpit at mapanghusga, ay minsang nagsabi, "Elena, patawad kung naging malamig at mapanghusga ako noon. Salamat at tinuruan mo akong magbukas ng puso." Hindi naglaon, isang granding pagtitipon ang inihanda ng pamilya Villaruel, hindi para ipagdiwang ang yaman o pangalan, kundi para salubungin si Elena at ang kanyang mga batang tinutulungan. Pinuno ng musika at tawanan ang buong bakuran ng mansyon. May mga bata mula sa Learning Center na nagsayaw at nagbigay ng munting palabas. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Marco kay Elena, hawak ang isang maliit na kahon. "Hindi ko man masusuklian ang lahat ng ginawa mo sa buhay ko.
Pero gusto kong malaman mo na simula ngayon, bawat hamon, bawat tagumpay, gusto kong kasama ka. Binuksan ni Marco ang tahon. Nandoon ang isang simpleng ngunit eleganteng singsing. Hindi ko alam kung kailan, pero gusto kong simulan natin ang panibagong kabanata. Magkasama bilang magkaibigan, magkasintahan, at sana balang araw mag-asawa. Tumango si Elena, luhaan ngunit masaya. Marco, hindi mo kailangang magmadali. Hindi ko hiniling ang ginto o palasyo. Ang mahalaga, hindi mo na ako kailanman iiwan. Maging si Don Gregorio at Doña Leisha ay lumapit. Sabay-sabay nilang niyakap sina Marco at Elena. Ang dating pamilyang watak-watak na yo'y pinagbuklod hindi ng dugo, kundi ng pag-unawa, pagtanggap at pag-ibig na walang kondisyon. At sa hapong iyon, sa gitna ng mansyon at mga batang umaawit ng salamat, salamat, tuluyan ang naramdaman ni Elena na may tahanan siyang mauuwian, may pamilya siyang masasandalan, at may pag-ibig siyang hindi kailanman bibitiwan. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang tanggapin si Elena ng pamilyang Villaruel. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay. Hindi lang para kay Elena, kundi pati para sa lahat ng taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Mula sa tabing riles, sa karinderya, hanggang sa malawak na bakuran ng mansyon. Ang dating dalagang nililibak at tinitingnan ng mababa ay ngayon isa ng hinahangaang lider ng komunidad, inspirasyon sa mga bata, at mahalagang bahagi ng pamilya Villaruel. Habang papalapit ang araw ng tasal nila ni Marco, abala ang buong pamilya at mga kaibigan sa paghahanda. Hindi ito engrandeng tasal na parang sa mga pelikula, ngunit puno ng pagmamahal, pagtanggap at pag-asa. Pinili ni Marco at Elena na magpakasal sa isang simpleng simbahan na malapit sa learning center na kanilang itinayo, kung saan sila unang nagsimula ng panibagong buhay na magkasama. Mula pa lamang ng umaga ng kasal, ramdam na ni Elena ang kaba at saya. Tinulungan siya ng mga batang tinuruan niya noon sa pag-aayos ng kanyang buhok. Pati si Aling Nena, ang matandang tumulong sa kanya noong siya ay walang-wala pa, ay siyang naglapat ng belo sa kanyang balikat. Elena, anak, ang layo na ng narating mo. Huwag mong kalimutang ipagpasalamat ang lahat ng biyaya, paalala ng matanda, sabay halik sa noo ni Elena. Samantala, si Marco naman ay abala rin sa pagsalubong sa mga bisita. Nandoon ang mga dating guro, kaibigan sa volunteer group pati mga bata mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod na kanilang natulungan. Hindi man marangya ang bulaklak, bawat tawa at yakap ng mga tao ay punong-puno ng pagmamahal at paggalang. Sa harap ng altar, naghintay si Marco, hindi mapigilang mapaluha nang makita si Elena na naglalakad papunta sa kanya. Simple lang ang damit, ngunit mas nagningning kaysa sa lahat ng mamahaling alahas. Sa bawat hakbang ni Elena, parang sumasariwa ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang gabi ng sunog sa riles, ang mga gabing magkasama sa ulan, ang mga araw ng pagkakahiwalay, at ang mahaba at masakit na paghahanap ng sarili. Nang marating ni Elena ang harap ng altar, mahigpit siyang hinawakan ni Marco sa kamay. Salamat, Elena. Salamat sa lahat ng tapang, tiyaga at pagmamahal. Wala akong ibang hiling kundi ang makasama ka sa bawat bukas. Nakangiti si Elena, lumuluha ngunit masaya. Salamat din, Marco. Hindi ko inakala na darating ang araw na ako, isang hamak na dalagang nanggaling sa wala, ay mamahalin ng buong buo. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng mga minahal natin, pinapangako kong hindi kita iiwan sa hirap at ginhawa. Sa sandaling iyon, hindi lang sila pinag-isa ng pari kundi ng lahat ng taong naroon. Mga batang naging saksi ng paglago nila, mga magulang na matutong magpatawad, at mga kaibigang nagbukas ng puso at isipan. Ang simpleng kasal na iyon ay naging pista ng dalawang mundo, mayaman at mahirap, magulang at anak, guro at estudyante, at higit sa lahat, ng dalawang pusong matagal na nilabanan ang takbo ng tadhana. Pagkatapos ng seremonya, lumipat ang lahat sa maliit na plaza sa tabi ng simbahan.
Walang engrandeng kainan, ngunit bawat mesa ay puno ng pagkain galing sa sama-samang ambag ng komunidad. Naghatid si Junjun, ang batang minsang tinuruan ni Elena ng magbilang ng isang basket ng prutas. Ate Elena, Kuya Marco, sana mas marami pa kayong natulungan. Nagpalakpakan ang lahat, nagbigay ng mga tula ang mga bata, at tumugtog ang isang grupo ng kabataan gamit ang mga lumang gitara. Sa gitna ng kasiyahan, sumayaw sina Marco at Elena. Tahimik lang, walang musikang malakas, kundi ang tawa at halakhak ng mga batang dumaan at sumama sa kanilang pag-ikot. Lumapit si Don Gregorio kay Elena at mahigpit na niyakap. Maraming salamat, Iha. Ang laki ng ipinagbago ng bahay na ito dahil sa iyo. Ang puso ng pamilya namin natutong magpatawad at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Tumabi naman si Doña Leticia, pinunasan ang luha sa pisngi. Elena anak, pinapangako kong aalagaan ka namin, hindi bilang tagapagmana kundi bilang tunay na anak. Salamat at minahal mo si Marco at minahal mo rin kami. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena na tapos na ang kanyang matagal na paghahanap ng tahanan. Hindi na siya ulila, hindi na siya ligaw. Mula ngayon, parte na siya ng isang pamilyang pinili siya, minahal siya at kinilalang bahagi ng bawat tagumpay at bawat pagsubok. Kinagabihan, habang naglalakad sina Marco at Elena pauwi mula sa simpleng handaan, huminto sila sa tapat ng learning center. Tanaw ang mga bituin sa langit. Mahal, tingnan mo, gabi na, pero ang daming liwanag. Bulong ni Marco. Ngumiti si Elena. Isinandal ang ulo kay Marco. Kahit saan tayo dalhin ng mundo, kahit gaano kahirap, basta magkasama, hindi na tayo mawawala. At sa gabing iyon, walang engranding fireworks, walang karwahe o fastilyong palasyo. Sapat na ang tahimik na langit, ang dami ng bituin, at ang buo nilang puso. Magkasama, tapos na ang takot, tapos na ang pagdududa. Nagsimula na ang tunay na buhay para sa dalagang mula Riles at sa binatang anak ng mayaman. Ngayon, iisang mundo, iisang tahanan, iisang pamilya. Makalipas ang kasal, tila mas naging makahulugan at makulay ang bawat araw para kina Marco at Elena. Hindi lamang sila nagsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa, kundi naging katuwang sila sa paghubog ng panibagong kinabukasan ng mga batang minsang katulad ni Elena. Mga batang nangangarap na kahit ang mundo ay tila nilimot sila. Buwan-buwan, naging abala si Elena sa pamumuno ng learning center. Puno ng sigla ang mga silid-aralan, hindi lang mga bata kundi maging mga nanay at tatay mula sa komunidad ay natutong magbasa, sumulat at mangarap. Ate Elena, paano po ba maging matatag tulad ninyo? Tanong minsan ng batang si Ria, bit-bit ang lumang notebook. Napangiti si Elena, sagot niya, "Kapag alam mong mahalaga ka, kahit anong bagyo, kaya mong lampasan. At pag may kasama kang naniniwala sa'yo, mas lalakas ka pa." Samantala, si Marco ay lalong nahasa sa pagpapatakbo ng night school. Isa na siyang batikang prinsipal at tagapayo, ngunit hindi kailanmang nawala ang pagiging magiliw na kaibigan at kuya ng lahat ng bata. Tuwing gabi, sabay silang umuuwi ni Elena. Madalas, tahimik ang kanilang kwentuhan habang naglalakad pa uwi. Kapwa nilalasap ang katahimikan at ginhawa ng pag-uwi sa bahay na tunay na tahanan. Hindi naging madali ang lahat. Minsan, may mga panibagong hamon na dumating. Nawalan ng pondo ang proyekto, may batang nagkasakit o nagkaroon ng baha sa komunidad. Pero sa bawat pagsubok, hindi nagkulang ng tulong ang mga dating tinulungan nila. Si Junjun, na ngayon nagtatrabaho na bilang volunteer nurse, ay nagbalik upang tumulong sa mga may sakit. Si Nika na dating batang lansangan, ngayon ay isa ng community youth leader na tumutulong maghanap ng sponsor at donasyon. Sa bawat abot ng tulong, mas naramdaman ni Elena at Marco na tunay ngang binago sila ng pagmamahal at malasakit. Madalas na naupo po sina Elena at Marco sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad mula sa malayo. Marco, dati hindi ko akalain na darating ako sa ganito. Dati,
Riles lang ang tanaw kong. Ngayon ang dami kong nakikita. Hindi lang bituin, kundi mga kwento ng buhay ng bawat batang tinutulungan natin. Humawak si Marco sa kamay ng asawa. Elena, hindi lang ikaw ang nabago ng kwento mo. Lahat kami, pamilya ko, komunidad, at ako mismo. Saksi ang Diyos, wala na akong mahihiling pa. Sa paglipas ng mga taon, hindi lamang nagpatuloy ang tagumpay ng Learning Center at Night School. Lumawak ang samahan at marami pang lumapit na gustong tumulong at matuto. Naging inspirasyon si Elena sa mga public forum at seminar. Hinahanap ng iba't ibang barangay at lokal na pamahalaan upang magsalita tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap, pag-asa at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isang anak, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Gabriel. Sa unang yakap ni Elena kay Gabriel, naalala niya ang mga gabi ng gutom, lungkot at pangarap. Mahal ko, sana lumaki kang may pusong handang tumulong at magmahal. Hindi lang ng sarili kundi ng buong mundo. Bulong niya sa anak. Maging si Marco ay walang kapantay ang saya. Kapag naglalaro sila sa bakuran, nililibot niya ang anak sa paligid ng learning center. Ipinapakita ang bawat silid, bawat guhit sa pader, at bawat batang natutong mangarap. Gabriel, dito nagsimula ang lahat. Dito ko unang natutong magpatawad, magmahal at magtiwala. Hindi man naging marangya ang lahat ng bagay sa buhay nila. Sagana naman sila sa pagmamahal, respeto at pagkakaibigan. Naging matatag silang mag-asawa, matibay na haligi ng komunidad, at higit sa lahat, mabuting halimbawa ng tunay na tagumpay. Hindi dahil sa yaman, kundi sa dami ng pusong natutong magmahal at magpatawad. Minsan, habang tinatanaw ni Elena ang mga batang naglalaro sa tapat ng learning center, nilapitan siya ni Doña Leticia, may dalang nilutong suman. Elena, anak, salamat at tinatawad mo kami. Salamat at tinanggap mo ang pamilya namin, kahit mali-mali at sablay. Natawa si Elena, niyakap ang dating Donya na ngayon ay parang sariling ina na. Ma, wala pong pertektong pamilya. Pero kapag natutunan mong tanggapin at yakapin ang pagkakamali, mas masarap umuwi. Sa huling gabi ng tag-init, nagtitipon ang buong pamilya at komunidad sa Learning Center. May salusalo, may kantahan, at bawat isa'y nagpapasalamat sa biyayang natanggap. Sa gitna ng mga bata, nagsalita si Marco. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwintas ng nakaraan. Dala ang sakit, takot, at pangarap. Pero kapag natutunan mong ibahagi ang sarili mo sa iba, mas nagiging magaan ang bawat hakbang. Tumayo si Elena sa tabi ng asawa. Dati, pangarap ko lang na may bahay at pamilya. Ngayon, binigyan ako ng Diyos ng mas higit pa. Pamilya, kaibigan, at tahanan na kayang magyakap kahit anong mangyari. Habang sumisilip ang buwan sa ulap, sabay-sabay silang nagdasal. Sa bawat yakap, halakhak at tulo ng luha. Naramdaman ni Marco at Elena ang tunay na kahulugan ng tadrana, ang pang-ibig na walang hinihintay na kapalit, ang pamilya na pinili at tinanggap, at ang pag-asa na sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula. Sa gabi niyon, mahigpit ang yakap ng tadhana. Hindi lang para kina Elena at Marco, kundi para sa lahat ng batang nangangarap at lumalaban sa mundong mapagsubok. Ngunit kailan may puno ng pag-asa.